Solar CCTV ang nilagay namin sa bagong farm. So doon natin sa gitna ilagay yung ating CCTV para 360 yung ating view. Matapos nating manakawan ng hagwar, ito ay munting paraan para naman may mata tayo sa bagong farm kahit na hindi tayo araw-araw andito. Para sa project natin, syempre, tuloy pa rin tayo. Tara! Okay, so another day na naman tayo. Doon tayo sa ating bagong farm. Siyempre, mayroon na naman tayong camping starter pack. Nandito ang ating tubig, lamesa, yung ating pambakod, barbed wire. Mayroon din tayong mga pagkain na dala, ihawan, mag-iihaw tayo. Pero dahil nung nakaraan yung nagka-case tayo na nakuha yung ating hagwire, ito ating CCTV, solar CCTV, dadalhin natin doon. Nasa ganun, meron naman tayong mata doon. Kasi dito, may tao naman tayo dito. Pero doon kasi wala. So para anytime gusto kong i-check yung farm, nandun na CCTV, ma-check ko sa cellphone ko. So ikarga natin to. Sa tricycle namin ikinarga. Tagalin muna natin itong mismong CCTV natin para hindi naman siya aalog-alog. Di ba? Okay, all set, tara na! Woo! Guys, nandito na naman kami sa bagong farm. Gagawa na naman kami. Welcome back sa bagong farm. Tingnan natin kung naging effective yung ating bakod at syempre yung barbed wire na nilagay natin. Hindi halatang excited ang lata. Nandito na naman kami, guys. Okay, camping mode ulit tayo. Baba muna natin ating mga gamit. Ang daming gamit palagi namin nadala. Gamit na gamit si Kinse at ang ating tricycle. Okay, mag-setup tayo. Siyempre, una natin gawin, setup natin yung ating CCTV. Pero dito, takot kami magutom dito. Hindi halatang takot magutom. Yung kamas, tinapay, mangga, yung ating tanghalian nandito. So doon natin sa gitna ilagay yung ating CCTV para 360 yung ating view dito. Kasi nagro-rotate naman siya. Pero yung default natin, siyempre, ang harap ay gate. Tapos dito, kasi dito maraming dumadaan pa. Sa itsura naman, mukha namang hindi na wala na yung palapa. Walang bumaba tayong bako dahil nga meron tayong barbed wire. Sa gitnang part lang natin ito pwesto para kita ang palibot ng farm. Ilagay natin ang CCTV at saka ang panel. Footage check. Okay na okay na. May mata na tayo palagi dito. Okay, yan na. Mayroon na tayong CCTV dito sa ating bagong farm para pag gusto nating masilip kahit paano yung ating farm, anytime, anywhere, masisilip natin. Okay, yung main natin na objective ngayong araw, magtutuloy tayo ng pagpuposte. Siyempre yung ating nasa bangin, itutuloy din natin yan. Kung ano yung linya ng property, yun yung ating pupustehan. Kung nasaan man yan, nasa taas, nasa baba, poste. Okay? Okay ba? Okay. Okay, sige. Okay. So ang gawin natin, tatlo ulit ang magpuposte. Yung dalawa, maghahawa na tayo papunta doon. Narito na tayo sa side na to. Yan. Tutuloy lang natin. And pag pumunta tayo dito, bangin na yan, oh. Bangin na yan, oh. Yan. Bangin na yan. Yan, pupunta doon. Pagdating dito, yun na yung sa baba. Sa baba, and then yung linya punta doon. Asin ko ano yung linya niyan, yun ang ating poposte yan. Tingnan natin kung ano magiging itsura nito. Based sa plano ng lupa, may na-miss out pala kaming isang muhon dito sa pagitan nito at nito. May muhon sa baba. Halos hindi halata yung pagmumuhunan. Kanina pa akong lakad ng lakad, makapagtabas na nga. Okay, ibig sabihin, doon na tayo sa baba.
At ang isa sa nakakapagod na part, ang umakyat baba sa bangin. Lalo na ang kumuha ng balanse habang nasa gitna ka ng slope. Kami ni J-Man yung team mananabas. Yeah. Parang nasa tubuhan, oh. Yung mga baging na damo lang ang tinatapas namin para mas madaling maghukay at magbakod. Pero hindi namin inuubos masyado dahil makakatulong ito sa pag-retain ng lupa at hindi mag-erode kapag malakas ang ulan. So kita naman natin, medyo matarik talaga yung ating elevation. Tingnan natin kung gaano kataas yung bangin natin mula dito sa base natin ng lupa. Sinukat ko ang drop ng ating property. And it turned out more than 12 feet. So baka hindi na maglalalayo yan. Ibig sabihin, ang drop natin nito 12 feet mula doon sa taas. Hindi ko alam kung saan ko gagamitin yung data na yun, pero at least alam na natin. Elevation natin 12 feet. Okay? Tuloy ang tabas. O sige, merienda time. Merienda muna. Paboritong tinapay ng tropa. At ang mangga. Si Jay ang nag-prepare niyan. Sausaw sa bagoong na may sili. Ay bakit ka naman sinausaw nito si John Paul ang tinapay sa bagoong? Nababangaw na. Ano yun? Kasarapan ng hinog ng mangga. Binisik lang namin yung merienda na yan. Akala mo hindi pa nagagahan. So guys, tapos na kami merienda kaya arap na. Hindi mahirap maghukay din kasi lupa nababa. Nakarating sa pinakahuling poste bago ang bangin. At ito na, pababa na tayo. Ayun guys, pababa yung lupa. Para mas tuwid ang pagbabakod natin. May binili ako sa hardware na ring hulog. Tingnan nyo naman ang hulog na binili ko. Yeah. Para tuwid. So basically, ang purpose niyan ay para tuwid ang sipat ng mga poste natin. Sa sipat natin na tali. Dahil nga mataas ang mga sipat natin, ito ang guide para tama ang hukaya natin. Well, may totoong gamit na para dito, pero pwede na yan. Balik tayo sa pagtatabas. Tatanong lang si Busing. Busing, nasa na tayo pagtatabas, Busing? Lapit na ako sa basurahan. Napakagubat. Basta ang objective natin ay madaling makapagbakod. Di man natin kailangang ubusin to kasi napansin namin pag ubus siya naguho ang lupa, ano J-Man? Kaya maganda yung mismong babakuran lang, yun na lang yung ating tabasan. So malapit na tayo dun sa kabilang muhon, pinakadulo natin. Tingin ko matatapos natin ngayong tong pagtatabas. Siyempre mabilis na itong pagtatabas, pati yung pagpuposte. Medyo magubat nga dito. Ingat na ingat kami para sa ahas at lalo na ang putakte. Talagang marami din niyan. So nandito kami sa side na to. Yan. Ito na yung dulo. Nandito si J-Man. J-Man, nasa ka? Nandito eh. Kumusta ang pagtatabas dyan? Wait lang naman, magubat lang ako ng konti. So doon siya sa baba, ako dito sa taas kasi mahirap na abutin doon. Nag-teamwork kami ni J-Man. Isa sa baba, ako sa taas para said na said. Kasi medyo gitna talaga ang tatamaan ng mga poste. Ay na natin, nabutas na natin. Nalinis na natin yung pagdadaanan ng bakod natin. Yan, kita na siya. At mas nakita rin yung mga part na gumuguho. Tingnan, ang ganda nito. Diba may puno ng nyug dito. Yung gilid niya gumuguho. Pero dahil may puno ng nyug dito, intact to. That's the purpose of mga puno. Dito magiging challenging lang ng konti kasi yun, taas baba, taas baba. Tapos dito biglang baba, taas ulit. Last poste na.
At dumating na sa muhon. Pinalitan din namin ng pabigat yung hulog kasi napakagaan naman nung unang nilagay eh. Markahan lang natin. Pero gagawin natin ng paraan yung lahat ng ano natin yung side. Pero for sure hindi rip-wrap ang paraan natin dyan. Napamahal ng rip-wrap. Mapaparap tayo sa sobrang mahal. Okay, so basically natapos natin yung side na yon. And papunta na tayo doon. Kaso puro bangin na dyan. Pero kaya yan. Kaya no? Kaya yan! Basic na basic. So yun lang muna. Samahan nyo kami sa mga susunod pa namin na trabaho dito sa bago nating farm. Yun lang, maraming salamat. Subscribe and peace! Woo!